Hello mga girlash! Ngayon, isasama ko kayo gamit ang aking bicycle pauwi ng bahay. So, galing ako ng work ngayon at ang work ko ay natatapos ng 2:30 at nag-umuwi ako ngayon ng mga parang mga 4 kasi sabi ko dun sa lalaki, hey, hey, he's so cute. Kapag merong lalaking cute, kailangan sabihan mo ng hey, hey. Hey, hey is like hello to the Swedish language. So, I don't speak Swedish. So, kaya sila, ang alam ko lang ay hey, hey. So, pag may mga cute na lalaki, sinasabihan ko ng hey, hey. At lumingin siya sa akin. Ang mga Swedish people, they are really nice naman. Pero, they are very reserved. So, kailangan talaga ikaw yung mag-start ng conversation with them. So, ito nga yung daan pauwi sa bahay ko kasi medyo, ito ay yung tinatawag nilang bicycle lane. Meron talaga sila ditong dinesign talaga nila na bicycle lane kasi maraming gumagamit ng bike dito sa Sweden. Ang drama natin ngayon ay connect to the nature kasi ang mga Swedish people talaga ay iniingatan nila ang kanilang mental health. They support people who are suffering from mental health at napakaganda ng kanilang lugar and kanilang healthcare also ay napakaganda. So that's why I chose Sweden to work. So ito yung pauwi. Tingnan nyo naman, diba guys? Napakaganda ng weather today. Nalalaglag na rin yung mga dahon kasi mag-autumn na. So yeah, so ito yung binabike ko. I think it's just 8 minutes from my school to work. From my school to home again. Sorry. To my home. Yes. So, yes. Ito I think meron silang ditong mga bahay dyan. As you can see, very colorful. Kasi nga, sinasabi nila na they want their houses, their home to be cozy. Kasi nga, medyo, sabi nila, they have different winter here. Medyo dark, so kailangan cozy yung house mo, yung color din, ganun, para hindi ka maging sad sa winter. So yes, ito ay kindergarten. I think this is a local kindergarten. Since guys, I am working an international school, so they have local kindergarten also, which is they use Swedish also to teach. As you can see guys, look, ang daming gumagamit talaga ng bicycle. And ito yung isa sa mga ginagamit nilang mode of transportation kasi mahal dito yung bus, mahal din yung taxi. Oh my god, the taxi is so expensive. Even yung mga bus, meron namang mga bus, kaya lang ayokong gamitin yung bus kasi transfer pa ako. So if I'm going to use my bicycle, parang 8 minutes lang. Pag ginamit ko yung bus, mag-transfer pa ako to another bus, I think number 4, and I need to transfer to number 6. Magiging 40 minutes yung aking time para pag-uwi. So imagine yung time na masisave ko kapag hindi ako nag-bus. And save na din kasi ang 41 rides ng 41 rides sa bus is like 4,000 pesos. So imagine how expensive is that, right? So yeah, but it's fine naman kasi they are like, if your salary is high, the expense is high also. So very clean, very demure, very mindful sila to take care the nature and the environment kasi sila ay inaalagaan mabuti nila and very conscious sila doon. So they love the environment, animals also. Actually guys, ang dami nilang rules kahit sa mga pagtatapon ng basura. They have a lot of tapunan na kung saan kailangan mo i-segregate ang iyong mga basura from home. So, hindi ka basta-basta magtatapon ng basura kahit saan. Actually, guys, gagawa ako ng video para pakita ko sa inyo how they segregate their basura dito sa Sweden. Yes. Actually, dito sa lugar ko, this is very industrial area. So, they said, I heard also that this area is the most boring city in the whole Sweden. Yes, actually, yes, because this is industrial. Ang lahat ng tao dito is
karamihan ay mga engineers because we have different companies, big companies around my schools. Yes. So, yeah. So actually there's like some Filipinos also. Some Filipinos here. Like I met someone who is married to Swedish guy also, like Filipino. And they are like engineers also. So yeah. So yes, this is like the, this is the easiest way to go home because it's not hilly. Pag papunta sa bahay, it's not hilly, but pero papunta sa school, it's super hilly. And it's so hard for me. I'm just like starting to use the bicycle. Dahil sa dati kong bansang pinag-workan, it's like big city, which is, ang metro is super easy. Like, I can go to other places in 1 hour using a metro. Now I need to use bicycle. Yes, actually it's like 2 minutes to my home. Yes, this is actually the place where I can buy some groceries. Yes, and actually kapag tatawid ka, kailangan mong i-ano yung kamay mo kasi to inform them na tatawid ka. Yes, look. Actually, yung mga bahay dito is mga cozy. Yes. Cozy yung kulay, maganda yung kulay, and marami ding expats here, like from different countries also, which is because this, I think it's easy to have a Swedish passport here. I think in 4 years or 5 years you can change your passport in a Swedish passport. Yes, any nationalities I think, and that's one of my goals, right? So yeah, so actually, yeah, they have Felix here. This is very new for me because, like, you know what, my previous country that I work with is like a lot of sanctions, yeah. So I can't forget this place because I met someone there, yeah. So yes, malapit na look. And actually their balconies, as you can see, a lot of houses and apartments, they have balconies kasi in winter or in summer, in summer, dinidesign talaga nila ng maganda yun, ng cozy para pagandahan sila ng kanilang balconies also. Yes, this is my place na they have I think a sapa here, which is a lot of bibe and itek. Yes, okay. So now this is my area. Walang bus na dumadaan dito. My house is actually 10 minutes walk from bus stop. Imagine that. So, kailangan ko talang gamitin yung aking bicycle. Well, guys, so andito na ako sa bahay. And this is my life in Sweden. And I'm going to show you guys everything here about Sweden, about my place, everything about here, okay? So, guys, don't forget to subscribe and share and like. Thank you very much.